sa mga tatayo sa harap ng batasan sa kanyang State of the Nation address sa Hunyo. House Speaker Pinoy, and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, and the team, all the diplomatic corps. Tulad doon, tinarahin ng Pangulong Revolusyon ang ating mundo. Pero binigyan din ang epekto ng pagkakahati-hati na mas kilala ngayon. Kumain na. Sila Lesser. Daddy, kumain na. Ang pag-aasa sa buhol, sa pitik, Bakit po ako sa tinitignan? Cavite, ay senyales ng mga pagdating na pagmanatis ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa huli, ang pagkakaisa ang kombinasyon ng mga Diyos para magiging sa mga yung June 12, 1898. Pero nasa sino ang makakasali sa kahit sa Pangulong. Ayaw niya itong matalsigin sa pwesto. Ang maanghang niya sa panahon. Kapagsutok niya, kumain ng bigat, kaya ang GMA Regional TV. Kung meron bang nag-isip na matalsigin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, ilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya sang-ayon doon. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line. Ayun sa akin. At meron ako sa paan. Ako ay nag-assume sa Vice President. Kaya kanina doon that I siya nilipin. Hindi ko din gusto yun. Ayon pa sa Lise, Hindi ko gusto ang gawin din ang posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng tao ko yung Hello, Kathy. hinihingi ang reaksyon dito ang Malacanang. Sa kanyang independence message sa Rizal Park, Quezon City, binanggit rin ni Duterte ang kalayaan sinisikip na kategorian sa kasalukuyang panahon. korupsyon ay hindi naman ako pagkalaman ng pagkaiba. Magandang gabi. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately,
GMA Radio 81 Mindanao. Yes, Kaya sabi ko nga, itong Independence Day, ang ginawa ni Titi Sara, pinurgan niya lang. Para tingnan sa maayos na tirahan. Dapat yung pamilya niya. Kaya nagkakapong pa namin makuha kahit Vice President Sara Duterte tungkol dito. Pwede kumain kung gusto ko. Ikaw,